has been good. Can you say that? Within this week na napakabait ni God. Nung dumating kami ng cordon, nung umalis kami dito ng Wednesday morning. Karating din po kami doon, gabi na. Hindi naman po ako mabilis magpatakbo. At so, pagdating namin doon, pagkababa ng sasakyan, Lord, thank you po. You've been good. We arrived safely. Amen? Kanina, pagdating ng umaga dyan, pagalis doon, nag-pray. Pagdating dito, Lord, salamat po. You've been good. Hindi kami nakaranas ng disgrasya o ano man. Thank you po. Ang bait nyo sa amin. Amen? We need to say something. Pag kayo ay naka-experience ng goodness of the Lord, magpasalamat ka lang. Ayos na. Lord, salamat po sa inyong pagbigay sa amin ng magandang gising. Amen? Pag bago matulog, Lord, salamat po. Bibigyan mo kami ng magandang tulog ngayon para kami ay malakas gumising bukas at magtrabaho. Amen? Ganun lang eh. God is good. Now, alam nyo, kung minsan, ang tao, hindi po natin maiwasan yung mga sitwasyon na pangit. Hindi na maiwasan yan. Part na ng buhay yan. Pero, mas maraming good na ginagawa si God. Even nga kung minsan sa buhay natin parang pangit ang sitwasyon good pa rin yun. Bakit? Sabi nga nila, ang maraming mga pastor ngayon na naglilingkod sa Diyos, spoiled pastor. Kasi sila po ipinanganak, ang gawain ay malaki na, maganda na, hindi na naranasan maghirap. Maraming mga bata ngayon, masyadong spoiled na. Bakit? Di naman nila naranasan talaga kung gano'ng paghihirap Pakinggan niyo. Pero tayo, nakaranas ng sobrang hirap. Pag umangat ka na at pinagpala ka na sa buhay, alam mo mangyayari? Ma-appreciate mo kung gaano ka kahirap Yung lahat ng naranasan mong sakit at hirap, ma-appreciate mo yan at mapasalamatan mo sa Diyos pag ang Diyos itinaas na ang buhay mo. You may cry, but it is not a cry of pain, but it is a cry of tears. Bakit? Grateful ka sa salamat po, Panginoon. Nakaranas ako ngayon, ma-appreciate ko ngayon ang mas maganda na buhay. Ganyan din ako. I always appreciate. I may cry when I preach because of the goodness of the Lord. Pero I can always appreciate the good things that are now compared sa mga panahon na I never experienced difficulties. Kaya yun ang masarap sa buhay Iba yung you just talk without experience. Kasi salita ka lang ng salita, hindi mo naman talaga na-feel kung paano Pero, pag na-experiencehan mo, you will talk and you will feel. At kung minsan nga, you cannot talk well Tama? Hindi ka makapagsabi ng so much. Bakit? Kasi hindi mo na ma-express sarili mo Amen? Kaya hayaan mo lang si God. Oo. Kinanta ko rin yan habang nadabi mo, tears are a language God's understand. Sige lang. Oo. Kaya tawag kami, stranded kami. Ang tagal. Pero God has a purpose. Bakit kami na-stranded dito? Amen? Bakit po? Pag you are doing the will of God, kahit ano pang pangit na nangyayari, alam mo, tama ang buhay mo. Kahit ano pang nangyayari, may purpose pa rin si Lord. Baka, Lord, gusto mo lang kami magpahinga kasi masyadong pagod kami. Walang humpay mula alas 8 ng umaga hanggang hapon. Pagkatapos, kain ka lang yan, tara. Takbo na. Ganun lang Pero, ma-appreciate mo yan dahil you know, nakasama mo ang Diyos. Open your Bible now in the book of 1 Kings. 2 verse ang babasahin ko sa inyo. I have preached already the message dito nung Wednesday, the flaming fire or the flaming altar, which is the true altar of the Lord. And this will speak about our life, our prayer life.
Sana po ang mga prayer life ninyo ay hindi altar na walang ilaw, walang apoy. 1 Kings chapter 18. Magsimula sa verse number 20 and 21. 18, 1 Kings 20 and 21. Sabi yan, so Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. The scenario is sa isang bundok ng ang bundok na yun ay Carmel. And Elijah came unto all the prophets and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Yun ang challenge ni Elijah. And ang sabi diyan, and then said Elijah unto the people, I, even I only, remain the prophets of the Lord. But the prophets of Baal are 450 men. Showdown po ito. Showdown. Ang ginawa po nila, ang hari gathered together all the people of Israel. At doon sa Mount Carmel, nagawa sila ng 2 altar. Okay? At na mananalangin yung mga propeta, prophets of Diyos na si Baal, at saka prophets ni God na walang iba kundi si Elijah. Ang prophet ni Baal, 250. 250 ba? O 400? 450. Okay? Dami. Ang propeta ng Diyos, isa lang. Pero sabi ni Elijah, okay, manalangin kayo. Pag sino man altar ay fire will come. The fire of the Lord will burn the altar. That is the true God. Pag hindi, hindi yung totoong Diyos. So una, prayer. Kaya nagkwapo dyan, naghanda halag, gumawa ng rituals ang prophets of Baal na sila po 450 katao. Mula umaga yan hanggang hapon. Ginawa na ila lahat. Iba mga dyan, talagang nagkwan pa eh. Naghiwa pa sa kanilang sarili kung anong ginawa ganyan, kung anong mga rituals, kung anong lahat ginawa. Para lang ma-please at saka sagutin ni Baal. Opo, hanggang po yan. Sabi nga, kung nag-umpisa ng alas 6 to 6, hanggang dumating na alas 6 ng hapon, wala pa rin. Yun si Elijah na. And then the fire of the Lord fell on Elijah. Kaya ang tawag nun, the altar of fire. Yung true altar is the altar of fire that continually burnings. Kung ang altar na yan, simbahan natin, dapat ang church natin on fire. Kung ang altar na yan ay prayer life mo, dapat on fire yan. Amen? Amen? Kung ang altar na yan ay ang panalangin mo, on fire dapat yan. Amen? Active dapat yan. Amen? Continually burning dapat yan. Kung ang altar na yan is our heart, dapat ang heart natin hindi maging malamig. Amen? Amen? Tinatapos na natin yan. Now, ang ating mensahe ay stuck between two altars. Okay? Sabi dyan sa verse number 20, ang sabi dyan ay ito. Okay? Verse 20, nandiyan na, gathered together na. And Elijah came and told the people and said, how long shalt thou be between two opinions? Alam nyo, pag ang isang tao double-minded, nakasaad na sa Bible yan, huwag ninyong ugaliin na kayo ay laging between two opinions. You must learn to decide. Hindi kayo dapat nasa yung undecided time. Pag the time ng decision, you need to be secured enough, you need to be sure enough na you must make decision, but make sure you make the right decision. Amen? And right decision is always for God, not against God. Are you with me?
Amen? Anumang bagay na gagawin mo laban o oppose si God, hindi right decision yan, wrong decision yan. Amen? Now, they were stuck. Verse 20, dun muna. Okay? 21. Sabi ni Elijah, kung akala nyo na yung Diyos na sinusunod nyo, totoo yan, diyan kayo maglingkod. Okay? Follow Him. If Baal, then follow Him. Ang tindi, ang response ng tao, wala. Pakinig kayo maigi. Pag ikay nagdadalawang isip, hindi ka talaga makadesisyon. Tama? Okay? Hindi sila maka-answer eh. Anong dahilan? Kasi nagdalawang isip. Kasi kung di ka nagdadalawang isip, makadesisyon ka. Tama? Pero mahirap bang desisyonan? Mahirap, hindi. Hindi naman, kasi alam na eh. True God, false God. Saan ka? Tama? Madaling desisyonan yan. Pero pag ikay hindi magdidesisyon, nasa true God ka, talagang tatagal ang desisyon mo. Hello? Bakit? Alam mo nang hindi tama yan eh. Pero ayaw mong desisyonan kasi gusto mo ang hindi tama. Pag-amen naman. Okay? So, stuck sila. Pag hindi ka makadesisyon, gaano man katagal yan, at makinig kayo maigi, open times, sa napakatagal na panahon na hindi ka makadesisyon, nagsayang ka ng panahon at oras. Amen? Kaya importanteng malapit sa Diyos para ano, automatic pag nagdesisyon ka, kaagad-agad, si God ang kausap mo. Amen? Okay, ngayon, tapos na tayo doon sa flaming altar. Ang isang altar is fireless altar. Altar na kung saan walang apoy. Altar na kung saan walang answer si God. Altar na kung saan buhay na malamig. Okay? Ngayon, ito tinatawag na false altar. Altar without fire is a false altar. Sana hindi ganyan ang altar mo. Paano, pastor? Okay? Expose natin. Nung nakaraan, in-expose natin what is the true altar or the flaming altar. Ngayong gabi, isi-share ko sa inyo what is the characteristic of a false or fireless altar. Para makita nyo. Doon ipapakita ng mga verses. Okay? Sige, punta tayo. Tingnan nyo, verse 20. Sa verse 20, nabasa na natin, ang sabi doon, okay, desisyonan mo. Desisyonan mo. So verse 20, ano sabi? So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Okay? Now, tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po ito. Yung false altar ay ito, it offers open options, but provides no satisfaction. Marami kang pagpipilian. Pero kahit gaano karami ang pagpipilian mo, hindi magbibigay ng satisfaction sa'yo. Okay? Ano yung klaseng altar na yan? Tingnan nyo ha. Sino sa Ahab? King. Una dyan, false altar or fireless altar are altar na kung saan access with dignitaries and royals. Oftentimes, masyado tayong clinging doon sa mga taong may
may malaking pangalan sa susyudad. Ayan, ha? Okay? At usually, ang mindset natin, kailangan tayong patulong dito. Kasi kung hindi tayo matulungan yan, pero mahirapan tayo. Tama, hindi? Amen? Access with dignitaries and royals. Legal rights to enjoy luxury of sin. Okay? Exemption from persecution. Hindi, yung parlous altar na yan, yung hindi ka uusigin. Wala kang kaaway. Walang mang-aaway sa'yo. Everything is okay. Yan yung klaseng altar. Kaya usually ang Pilipino, pag may nag-aaway sa atin, pinag-initan ka ng pulis, pinag-initan ka ng ganito, pinag-initan, para naman yatang, tama hindi? Iwas away na lang, tama hindi? Amen? Ayaw natin magulo eh. Pero yun yung altar na yan. Okay? Walang pag-uusig, ayaw mong makuha ka, financial support from the queen. Siyempre naman, kung ikaw ay kakampi mo yung mga may kaya na yan, bigyan ka nila, maka-ask ka ng tulong. Kaya yan ang sinasabi ko sa marami mga kapatid at sa ating simbahan, na ang ating simbahan ay unique. Kunti lang tayo. Pero, hindi tayo usually naghihingi ng tulong sa iba. Hindi. Kung di tayo mismo ang magpapalabas, bakit po? Kasi gusto natin ang blessing direkta sa atin. Pag nagpalabas akong ganyan, sabi ka karamihan, sa pagbibigay, open times, pag inopen natin ang pitakan natin, ang negative mindset ay ito, mababawasan na naman ang laman. Tama, hindi? Pero ang positive mindset ay ito, kaya mo binuksan para dagdagan ang laman. Alisin nga natin itong mga luma. Alisin nga natin itong mga maliliit. Pero maganda rin alisin mo yung malaki. Kasi kung atong tinanim mo, siya din aanihin mo. Kaya sa akin, pag binubukas yung pitaka ko, minsan nga, wala laman eh. Sinaubos na laman. Pag binubuksan ko, Lord, ito ha, sa pitaka ninyo ilang layer, ilang compartment pitaka. Pastor, pasensya ka na, wala kaming pitaka. Pero totoo, pag may pitaka ka ilang compartment, usually, 1, 2, 3. Tama, hindi? Mayroong secret doon, secret portion. Hindi yan nakabuka ka. Pag binuklan, hindi nakabuka ka yan. Nakasiper pa yan eh. Pero nandoon ang medyo mataas-taas. Oy, totoo hindi. Pambihira naman. Ang mga barya, yan ang una. Sa labas. Totoo hindi. Ano totoo yan eh. So, mayroon ang unang buksan ko yan ang mga daily gamit to sa daily expenses. Daily, ayan. O kaya pag may kailangan, bunot, dito ka bubunot. Amen? Sa second layer, ito medyo medyo special na yan. Ang very special yung third layer. Tama hindi? Dito. Kaya pag may mga dyan ang second layer kasi ng pitaka ko, ang first layer hindi yan pang-offering, pang-gastos yan. Na lahat ng mga pangit, nilalagay ko dyan sa unang layer. Pero sa sunod na layer, lahat malutong. Diyan ako kumuha ng offering. Ang third layer, savings yun, savings. Hello? Bakit? Dahil baka may biglang emergency. Hugot ka doon sa, third layer. Para hindi ako mangutang. Naunawaan niyo ibig sabihin? Naka-method siya, naka-sistema. Okay? Naunawaan niyo ba? Kaya doon sa pangalawang layer, usually dyan, may offering dyan. O sa third layer, siyempre, pag may malaking offering na, doon ako kumukuha. Naunawaan niyo ibig sabihin? Tuturuan ko kayong sistema. Okay? Ngayon, dito. Usually, yung altar na yan, marami kang option, marami kang mapagpilian. Pero it will not give you satisfaction. Kaya James 1:8, anong sabi sa James 1:8? A double-minded person is unstable in all his ways. Kaya nakastuck ka, hindi ka makadesisyon ganyan, nandyan ka lang, pero wasted time yan. Dumating ka dapat dun sa punto sa pagdidesisyon agad para wala kang na-spend time dun sa shaking ground. No? Okay? So, hindi ka strong dyan pag ang iyong
tinatayuan ay parang kumunoy, no? Na sooner or later you will sink down. Ay, hindi pwede. Yan ang unstable time. So, kinakailangan, i-fix yan. Okay? Kinakailangan, makalabas ka dyan. So, yan. Parang katulad ng isang kwento. Ang bata, sabi niya, Nak! Sabi ng tatay, okay, punta tayo sa candy store. Candy bar store. Ganyan. Siguro parang kwan yan. Di ba? Pag pupunta ka ng S&R, mayroon place doon na puro lahat chocolate, puro lahat doon candy. Ayan. Okay, sige. Then sabi ng tayo, you choose one. Sabi ng tatay, choose one. Sumuntang bata doon. Parang tiningnan niya lahat ng mga candy. Saan dito? Ang dami. Saan dito? Gusto ko lahat to. Pero sabi ng tatay, isa lang. Sige, dalawa. Tagal niya umiikot. Hala, napuntahan niya na lahat. Napili niya, kanya isa-isa. Pero namumuli siya yung kanyang opinion. Oh, gusto niya lahat. Pero pinapapili siya, saan dito? Okay? Hanggang sabi na ng tatay, Anak, you spent already an hour choosing. Hurry up! We need to go! Sige pa rin. Hala, hanap pa rin siya ng hanap. Sige, pili pa rin siya ng pili. Dahil gusto niya na lahat. Hanggang sa nainis na yung tatay. Kasi oras na. Hinawakan niya yung kanyang anak sa kamay. Tara na! Uwi! Pambihira. Sakay, sakyan. Sakay. Doon sa sakyan, iyak ang anak. Why are you crying? You have given a chance. Wala akong nakuha. Sinauwi din sa wala. Bakit? Pag unstable ka, mauwi ka talaga sa wala. Hello? Amen? O sabi ng tatay, bakit umiyak? Kasi, pili ako ng pili. Dumating din ako dun sa huli. Walang nakuha kahit isa. Bakit? Anong problema? Hindi tatay may problema. Problema siya. Gusto niya lahat. Pero hindi siya nakapili, kahit isa lang. Wala rin. Ano naman yung sabihin? Sa altar ni God, marami kang opsyon. Or sa altar ni God, tuturuan kanya, isa lang. Kaya sabi ng Diyos, ang kaligtasan, isa lang daan. Isa lang. Walang kapantay. Walang kakompetensya. Para ano? Piliin mo na kagad yun. Yun lang yun eh. Hindi. Amen? Kung marami dyan, di ka pa Yun ang offer ng mundo, makikimegi. In the world, they will offer a lot. Pero pag nakamtan mo yang ino-offer ng mundo, it will not give you satisfaction. It will not give you permanent joy. It will not give you long-lasting enjoyment. Ang sa mundo panandalian lang yan eh. Yan yung tinatawag false altar. Kaya sa atin, bilang mga mananampalataya na kung saan nagbabase ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos, hindi po tayo patumpik-tumpik sa ating mga desisyon. Alam natin kung ano ang tama, alam natin kung ano ang hindi, alam natin kung anong dapat desisyonan, alam natin kung anong dapat piliin, at hindi dapat, alam din natin kung anong hindi dapat. Amen? Mahirap po na ang iyong loyalty divided. Okay? Their loyalty is divided between God and the world. Ito sabihin ko sa mga kabataan, check yung mga buhay nyo. Kung talagang all out kayo for God or all out kayo sa mundo. So marami po, they just contented of coming to church, but their life never changes at hindi talagang nagpapakita that they are willing to serve God. They are just willing, like, para ka rin ng dating reliyon. Ano? Basta makapunta lang simbahan, okay na. Commitment for the work of the Lord, none. Hello? Desire to serve the Lord more. A desire that our life will be continually useful for God, and our life will be a good life and a good testimony. Wala. Bakit? Because naiba na ang focus. Hello? Iba. Kaya pag yan ang mau-offer mo kay God,
hindi yan katanggap-tanggap. That is in a wrong altar. False yan. False. Amen? Are we still offering sacrifices to the fireless altar? Yes. How? Next. If we cannot make a decision to fully surrender our lives to God, you are offering an offering to the fireless altar. Undecided ka. Di ka makadesisyon kung anong tama o mali. At yan po. Ano ba? If we allow multiple choices of opportunities that the world offer to hinder our commitment to follow and obey God. Pag may binibigay ang mundo na maraming opportunities, pero yun naman ang maghihinder na hindi ka makapaglingkod sa Diyos, you are offering something in the fireless altar. Ano ba? If we still hanging and stuck in the middle of indecision between commitment and compromise. Alam nyo, ang pinagdidibatahan ngayon sa Senado, marami pa rin mga kabataan. Marami nagsusurrender ng mga taong labas. Pero alam nyo, marami pa rin mga kabataan sumasali. Saan? Sa, madugong pakikipagbaka. Bakit? Manatatalino mga kabataan yan sa universities. Bakit ganon? Di ba? Alam ko kung nanonood kayo. Sinasabi ng kwan. Sinasabi ng mga nag-imbestiga, bakit ka napasama dyan? May isang reason, kasi sama ang loob ko sa magulang. Ang magulang ko, sama ang loob ko, kaya nahikayat ako nila. Hello? Hindi ako in sa mga barkada ko. Binubuli ako. Hello? Amen? Mga injustice, ang dami kong naranasan na mga pangit sa buhay, kaya naghimagsik ang kalooban ko, kaya ako nila nahikayat. Hello? Amen? At ano kaya kung kayo matutukan ng isang Gabriela? Ano pa yan? Anak bayan. Leader. Ano kaya? Madudraw kaya kayo? Na-preach ko na yan eh. If your cause is just for the earth, you are fighting a wrong cause. Na ang buhay din ang kapalit. Tama, hindi? Hindi na. Ang buhay ko sa Panginoon na, ang cause ko ay panlangit, hindi panlupa. Doon ako. Sa inyo na lang yan. Di naman ako against dyan. Di na ko naman kayo kaway. Mahal ko naman kayo. Eh sabi ko pa ako, alam ba naman yun na marami ako sa Negros na witnessan ng mga taong labas eh. Bro kami, hindi po kami nakipaglaban sa inyo. Ang pakipaglaban po namin langit for eternity. Halimbawa, paano yan? Pag nakipagbarilan ka dyan, at namatay ka, langit ka ba? Kung impyerno ka rin, wala rin. Amen? Ito amin eh. Lahat ng tao, masama o sino mang klaseng tao, tinuturuan namin. Makakaliwa man, makakanan man, makasintro man, saan man banda. Basta walang pinipili, walang tinatangi. Bakit? Ang aming pinaglalaban, langit, hindi panlupa. Amen? Doon kami. Kapayapaan ng Diyos ang aming dala, hindi kapayapaan ng bansa. Karamihan, kapayapaan, peace, 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 pero wala namang peace, barilan naman ang barilan, away naman ang away. Tama, hindi. Hanggat walang kapayapaan ng Diyos na nanatili at natanggap mo sa buhay mo, hindi mo ma-experiencehan ang totoong kapayapaan sa lupang ito. Amen? Okay? Now, saan ka banda? Compromise, commitment. Nasa sayo. Next. If we enjoy majority opinions, but no compliance with the truth. Ang kalamihan ng tao, saan marami? Doon tayo. Hoy, hindi lahat ng marami sinasamahan. Kaya ako, tinuro ko na dito sa inyo na ako, kahit na kaibigan, selective ako. Pag hindi ko katuno yan, I'll let go with you. Hindi kita sisiraan, pero lalayo ako sa'yo.
Pag ikay masyadong maere, pag ikay masyadong mataas ang ihi, sabi nga nila, o sa'yo na lang yan. Pero hindi ako sasama dyan. Pipili ako ng mga kasama. I will be choosy to select who and where I belong. Dito lang ako. Simple. At I'm not concerned of what the crowd will say. My concern is what God will say. Tama? Basta sa akin, sa buhay kong ito, isa lang audience ko, si God lang. Pag si God napapatuwa sa ginagawa ko, okay na ako. I don't know kung anong sasabihin mo sa akin. Hindi naman ako bound sa sinasabi mo. Hindi naman ako bound sa opinion mo. Hindi naman ako bound sa mga personalities. Hindi ako dyan eh. Diyos ang akin eh. Basta napatuwa ko ang Diyos, ang inudyok ng Diyos na gagawin ko ngayon na tama, gagawin ko lang. Pag nagawa ko yan, thank you Lord. Okay na? Amen? At kailanman, di ka pababayaan ni Lord kahit na nasa konti ka. Dito sino Elijah, siya lang mag-isa. Kung ang crowd ang tama, dapat nandoon si God. Paano ko malaman na tama pag ang aking kasama ay Diyos? Kahit na ako lang mag-isa, okay yan. Tama ako. Kahit na kunti, pagkasama ang Diyos, maganda kung crowd kasama si God. Okay. Marami. Tama, hindi? Basta ang pinakapiliin lang natin, ang ating partner si God, we are in the right track. Tama? Magbi-business kayo kasama si God. Ganda. Amen? Opo. Ang lahat ng pagod mo, worth. Masarap kapag nag-i-enjoy, masarap kapag nagtatrabaho kahit na mainit. Okay lang. Bakit? Lord, kasama ka namin eh. Masaya kang magtrabaho kahit na maulan. Kahit kasama ka namin, Lord eh. Amen? Masarap ako mag-travel po kahit na ako lang mag-isa o kahit na kami lang ni Mrs. Basta't kasama si God. I'm preparing a message entitled, The Strongest Tie in Relationship. Ang pinakamalakas na tali. At ang verse yan, threefold cord. Pinakamalakas na tali. The strongest tie in a relationship. Ang isang tali dyan si God. Dahil pag wala si God dyan, sa anumang tali na yan, walang kwenta lahat yan. Amen? Oo, dinedevelop ko po yan. Ginagawin ko yan. Mapipreach ko rin po dito yan, pero hindi pa tapos. Amen? Bakit po? Ang sarap eh. Habang nagta-travel kami, tulog sila eh. Kanta ko ng kanta. Pero habang ako nagkakanta, ang daming pumapasok. Lord, salamat po. Kasama kita. Hindi mo kami pababayaan. Ingatan mo itong sasakyan. Amen? Lord, ilalayo mo kami sa pagkapa. Hindi naman ako nagsasalita eh. Kanta nga ako ng kanta. Pero yung mind ko, umiikot. O hindi ako naantok. Amen? Ganun. Bakit pagkasama mo si God, pinakamasarap yan. Okay. Compromise our stand against popular opinions of the world. Hindi yan. Huwag kayong maging concerned kung ano sabihin ng tao sa inyo. Ang una niyong concern, ano sabihin ni God sa iyo. Yun ang final. Amen? Now, you will always hear positive views, positive talks. You will always hear negative also. Magpapabothered kayo? Huwag na. God, alam niyo po ang puso ko. Sa inyo ako. Dito kami. Trabahoin namin ang magagawa namin. Sipagan namin ang aming magagawa. Amen? Amen? Pag nasipagan namin yan, dyan ka. I-bless mo kami. Amen? Ganyan lang eh. No? Okay. 6. If we bow down to pressure of the majority and abandon our faith in God's Word, which is the absolute truth in our foundation for all our decisions. Naku, patay. Naging concern ka sa anong sabihin ng tao. Tapos kung anong sabihin ng tao, doon ka. Hello? Alam niyo po, ang Philippians 2:16 ministry, maraming critics. Lalong-lalo na ang aming pinaka-leader ay talagang nung siya po
ay hindi pa kami kasama. Talagang, ang ugali ay talagang napakagaspang. Ang mga pamumuusap ay napakatalim, magmanglait, grabe. Siyempre ba naman, kapatid, kung yan ay, ikaw ba naman ay, hindi lang milyonaryo, kundi bilyonaryo ka. Kaya, misinterpreted na maraming mga pastor. Mangungutang sa kanya ng sasakyan, di nila babayaran, yung mga ganyang style. Oh, tapos, pag hindi na mabayaran, magkaaway ganyan, tapos pagsabihin nila, ito, yan, yung tao na yan, di maganda ugali yan, kasi ganito. Kasi talaga po, magaspang naman nag-ugali. Kaya sabi ko nga, ito, nung ma-meet ko ito una, sabi ko, hindi ko kasundo itong taong to. Mayabang, sobrang yabang eh. Ako sobrang ding yabang. Di mag-aaway lang kami. Nanahan niyo yung sabihin? Opo. Pero sabi ko, sana, nabigyan niyo ng chance. Kasi kami, na mga nandito sa paligid niya, laging sinasabi, kaya na dumidikit mo yan kasi mayaman yan eh. Pati kami, kinuha na rin. Nanahan niyo yung sabihin? Kaya sabi ko, alam nyo, kaya ako kahit na anong opera sa akin ng ganyan, hindi ko tinatanggap. Pabor sa akin. Pray ko. Bakit po? Kasi, hindi ko gusto na magkaroon siya ng sama ng loob sa amin pag hindi namin na-perform ang aming trabaho sa kanya. Hello? Kaya sabi ko, ako, ang prinsipyo ko, hindi ako mangungutang. Mag-aantay ako ng tamang panahon. Siya talaga, kaya, maraming mga pastor, tinitira. Yun nung nag-preach po ako, iba eh. Sabi ko kayo, pag mayroong mga leader kayo, mapagsabihan na ng kunting leader nyo, sama ng loob nyo, titirahin na ninyo nagsabi. Bakit tinitira ninyo ang leader namin ng Philippians? Kasi ang nalaman nyo in the past ay ganun siya. Wala na bang chance ang tao magbago? Pero kami, we go beyond his mouth. Nung makausap namin ganyan at nag-upo ganyan, nakita namin, hindi ito. Kaya siya naging ganyan, matalim ang mga pangungusap. Sa mga pastor at sa mga asawa ng pastor, pamilya, kasi ang daming sama ng loob. Kahit na sa inuman eh. Amen? May dalawang kampo doon. Nag-aaway. Sabi ko, huwag nyo kami isali sa away nyo. Iba kami. Pero, daming tumitira. Pero let me say this. Sabi ko, we go beyond his mouth. We go and see his heart. Ano bang talagang basihan, mga kapatid ko? Saan ba ka ba tumitingin talaga? Sa bibig lang o sa puso? Di ba ang standard ni God? God look it on the heart. Kaya sabi ko, nung makuha namin ito, makasama namin ito, sabi ko, itong taong ito may puso. Pusong tumulong sa mga nangangailangan ng mga pastor, mga kawawang mga pastor na mga maliliit ang gawain. Gusto niyang tumulong. Kaso lang, ang mga sumama sa kanya, mga salaulang mga pastor. Talagang binanatan ko talagang mga kapatid. Na siyang nagiging dahilan na naging mabangis siya kasi pangit ang kanilang ginawa. Ngayon, sumama kami dito. Bakit kami tumagal sa kanya? Kasi una, tinanggap namin kung ano siya. At nakita namin, ang puso niya, katulad namin, kapuso namin. So sabi ko, hindi natin kayang baguhin siya. Ang gawin natin, habang makasama natin siya, tulungan natin siyang magbago. By our example. Sabi ko, tingnan nyo ngayon siya. Iba na. Bakit? Kami po, pagsama-sama namin ng Pilipinas, wala po kaming tawag-tawagan, hindi kami nagpe-fellowship. Once a month lang kami magsama-sama. Wala kami meeting-meeting. Pag doon na lang, sama. Prayer tayo. Devotion tayo. Ganun agad. Pagkatapos devotion, anong gagawin natin? Ganun na. Dati yan, hindi mo pagsabihan yan. Hindi tatanggap ng mali. Boss yan eh. Yaman yan eh. Trato niya sa mga membro niya. Boss siya. Kayo, bayaran ko kayo. Servant ko kayo. Ganun tirada. Ngayon, iba na. Tingnan nyo. Ano na siya ngayon? Dati ang haba magsalita. Tapos salita. Ang tagal. Tingnan nyo ngayon.
Pag sinabing, 30 minutes, 30 minutes magtuturo. Natuto na. Oh, tapos kami, ang sarap ng samahan namin. Tinatrato namin siyang leader namin, pero tinatrato niya kaming kakampi at katuwang. Hindi niya kami tinatratong alipin niya. Siya nga ang nag-u-offer sa amin eh. Offer ng offer ng offer. To, sige na. Yang sasakyan, palitan mo na yan. Kasi ganito, kasi ganyan. Pastor naman, huwag. Hindi. Pangit-pangit ng sasakyan mo, ang bagal-bagal mo. Mauna na kayo, sunod lang ako. Mga brand new yan sa inyo eh. Pero hindi ko yan. Mahal ko to eh. Bigay ng mga membro to eh. Amen? Pero huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan. Sa tamang panahon. Kontento ako. Kaya sabi ko sa mga daughter church ko, mga nauna, sige, sa inyo, sige, gamitin nyo. Ang aking sasakyan, Lolo. Pagpasensyahan nyo na, si Lolo, dahan-dahan lang. Masakit na yung mga kasuhan yan. Hello? Kasi matanda na eh. Kaya pabayaan nyo, sige. Eh, di tuwa-tuwa rin sila. Pero, tandaan nyo, makakarating din na ako kung saan kayo makarating. At ako, iwas pa ako, disgrasya. Ganun lang ako. Amen? Taka magmamadali. Okay lang yan. Kasi brand new, pwede kayo magmadali. Pero sa akin, hindi ubray. Hindi yan yung pace ko. I will run according to my own pace. Hindi according sa inyo. Tama, hindi. Ganun lang. Hindi, balance eh. Nung kami nag-offer na, mga presyo, pambihira. Eh, siyempre, makasama mo naman mga taga San Pedro Laguna, talagang mga dynamic, mga talagang terribly, talagang ang pulpito eh. Kung ganito, ako pag nandito mga yun, mawawasak tong pulpito ko. No? Pero pambihira, na marinig nila yung amin namang grupo. No? Sabi ng mga tao, nakaka-bless talaga. Nakaka-bless yun sa kanila din. Kaso lang, isang style lang. Sa amin hindi. May expose i-deal namin yung ganito. I-deal namin ganyan. Yung mga present issues. Ganyan. O, hindi. Bless lahat yung mga tao. Ano yung ibig sabihin? Sabi ko yan ang pinaka-job natin kasi. Gawin natin yung pinaka-best natin sa Panginoon. Bahala na si God mag-bless. Amen? So, ang purpose ay hindi for the crowd. Ang purpose to please God. Amen? Kanina, pumasok kayo sa simbahang ito. Tama? Lalabas din kayo mamaya. Tayo lahat. Tanong ko, pag lumabas kayo sa simbahang ito, at ganun pa rin kayo, wala kayong natutuhan, at wala kayong i-apply, di kayo lumalago sa pananampalataya. Dapat, every time papasok ka sa simbahan, ipanalangin mo, pag pumasok ka, ay ganito kong tao, paglabas ko, iba na ako. Paglabas ko, iba na ako. Paglabas mo, ganun ka pa rin. Pasok dito, labas dito. Wala ka natutuhan. Anong mga dapat makita mo? Makita mo dapat kung anong mga kakulangan. Tapos change. Why? Hindi naman talaga tayo perfecto eh. Pero mas masarap na pinapakita sa atin para alam natin ano gagawin natin. I don't want to go out from this place again na kung saan, ganun pa rin ako. Next! Marami pa yan. Ano pa? If we fear of people, silent your voice and prevent you from doing the will of God. Alam mo nang tama, alam mo nang mali ang ginagawa, tahimik ka lang. Maraming ganyan eh. Kaya, ang mga tao ay hindi nagbabago. Alam mo bakit? Kasi, hindi ka prangkang magsalita. Pag prangka ka naman, ayaw ng mga tao sa'yo, pero pwede naman maging prangka na tender. Sabihin mong totoo. Amen? Ako nga, pag ako nagsalita, ay advising people, hindi lang ako prangka. Hindi lang ako tender.
ako din yung tao that can comfort. Ang sarap pare, kung i-comfort mo yung tao. Amen? Nagiging inspirasyon ka sa kanya. Yun sabi ko, Philippians 2:16, we comfort one another. We encourage one another. We comfort one another. Hindi mas masarap? Amen? Amen? Hindi mo lang nire-rebuke, but yung ini-exhort. Okay? Ano pa? If we fear people, dahil, ayaw natin silang ma-open, pero mali ginagawa nila. Pagsabihan mo, pero pwede mo nang pagsabihan ng maayos na pagsabi. Hello? Ang mali po ay mali, hindi ubra. Opo. Now, don't be afraid to say the truth, even it hurts. Basta tama, sabihin mo. Dahil marapat eh. We cannot tolerate wrongdoing, wrong life, wrong doctrine, wrong words. We cannot tolerate that. Hindi ubra. Katulad nung pangyayari ito, yung tao na naghukay lang dyan kasi nabutas yung tubo. Okay? Pagkatapos, pinapahukay niya yung tao. Siyempre, boss siya ng water district. Tapos, dyan ako. Siyempre, labas ako kasi wala kami tubig dito. Dyan ako. Usap kami. Ibagsik talaga ng mga salita. Kasi bagsik yung apelyido. Babagsik. Bagsik yung salita. Kasi bawat end ng salita, may mura. Tapos hindi ako makatiis, mga kapatid. Salita ng salita. Tapos, mura. Tapos umpisa ng salita, mura. End ng salita, mura. Ang tanda na. Sabi ko sa Tang, parang pinapapak mo lang pagmumura. Natauhan. Pasensya na, pastor, nakasanayan ko kasi. Pagkatapos, mura naman. Ganyan, napigilan. Hinandyan ako eh. Alam niyo, Tang, totoo po yan. Pag nakasanayan mo na, ay mahirap nang alisin. Pero, pag isuko mo kay God yan, alisin ni God sa tamang oras yan. Oo. Tapos, salta. Nasaan yan ang ating mga ito? Bilis. Lagwa mo, ganyan. Tapos, magmumura. Nandiyan ako eh. Ano nga niya yung gusto sabihin? Opo, pag nakasanayan ng maling ugali, ganun talaga. Pero, kinakailangan nating sabihin na maayos naman. Subukan nyo po lang, subukan nyo. Hindi po natin pwedeng excuse kasi tumanda na tayo, ito ng kinasanayan natin. Pag isuko mo kay ganyan, hindi mahirap po yan baguhin. Amen? Yan o. Kaya oftentimes, ang problema natin, alam na nating mali, silent pa rin tayo magsalita. Makinig kayo maigi, alam nyo, pag ang isang tao gumawa ng mali sa inyong harapan at magsalita ka minsan at sa iyong paalalahanan, sa susunod, maalanganin na siyang magsalita. Pag nandyan ka, kapamo, pipiliin niya na sa salitaan niya. Tama, hindi? Pero kung wala kang sinabi, sige lang yan. Kala niya, okay lang. Amen? So we need to. Ano pa? If we duplicate outward appearance of religiosity, but cannot pass the test of authenticity. Basahin na natin 23 and 25. Ano sabi niya? Tingnan nyo. Bago babalik dyan. Let them therefore give to us 2 bullocks, and let them choose bullocks of themselves, and cut it in pieces, and lay it a wood, and put no fire under. And I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under. Verse 24. And call ye the name of the gods, and I will call the name of the Lord, and the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Verse 25. And Elijah said to the prophets of Baal, choose you 1 bullock for yourselves. Dress it first, for ye may, for Armeni, ye Armeni, and call on the name of your gods, but put no fire under. Okay? Tingnan niyo po. Tingnan nyo, yung sasabi, if we duplicate outward appearance of religiosity, marami pong mga tao, napaka-religious. Kung nga yan po, devotion kayo dyan eh. Biro mo, ito. Sabi, Apo, saan ka punta? Church. Every morning, nag-church.
ang yaman. Ang bihira doon sa church, talagang kung ilan, luhod ng luhod. Talagang, amen? Tapusin yung mga panalangin napakahaba pag-uwi sa bahay. Siyang boss pag namulyaw sa katulong, ganun kamagas. Murahin yung katulong dahil may maling ginawa. Ganun katindi. Hello? Saan yun dyan? Religiosity lang Pero wala sa buhay. Amen? Ganun ka manglait sa kapwa mo dahil ba nakakaangat ka sa iba? Naranasan nyo yan. Alam nyo yan, may mga ganyan tao. Maraming ganyan. Amen? Pero ang totoong Kristiyano, totoo talagang mananampalataya, hindi ganyan ugali. Amen? Marunong makibagay. Ha? Okay? Tandaan po natin yan. We cannot fake our Christianity. And true Christianity is not fake. Siyempre true Natandaan niyo ito. It will reflect in your life who you are. Kung ikay ay nasa totoo, magre-reflect sa buhay yan. Minsan, sabi natin, bakit ang bait ng tao? Tingnan mo, baka may Kristiyano yan. Tama, hindi. Pero parang din ako nakita mga tao na hindi man Kristiyano pa sila, nandun pa sila sa maling katuruan, pero maganda na talaga puso. Ayos na talaga. Kaya hindi mahirap silang kausapin at bahagian ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Ito. Okay? Sabi diyan. Okay. If we duplicate outward appearance of religiosity but cannot pass the test of authenticity, mahirap pag wala sa totoong buhay. Parang kwento sa isang zoo. Namatay yung leon. Hindi nila pinaalam sa lahat ng tao na ang leon namatay. Ang ginawa ngayon ng manager, sabi niya, pare, ikaw ang magkukunwaring leon. Hindi. Ano ba yan? Gorilla pala. Gorilla. Hindi leon. Gorilla. Sige. So, nag-dress siya ng gorilla. Kaya kinatatakutan ng mga tao. Talagang grabe. Isa kanyang action ng action dahil siya marunong. Ganyan. Nadulas, nahulog dun sa leon. Tapos nagwawala. Alisin niyo ko dito. Alisin niyo ko dito. Tapos nagsalita ang leon. Pare, huwag kang maingay. Mawawalan tayong trabaho dito. Fake din pati leon. Tandaan niyo ito. Piliin nyo, kasama nyo. Mamaya, ikaw ay, Tapos sasabihin ka ng kasama mo, pareho lang tayong Kristiyano, huwag kang maingay. Mabibisto tayo. Hello? Ipapire tayo ng ating boss pag hindi natin i-perform yung ating... Naunawaan niyo ibig sabihin? Ito yan. Maraming Kristiyano, there are many fake or duplicate Christian today. Sana hindi ka isa. Hindi ako. Isa dyan. Amen ba? Ganun ang ginawa nila Ang daming ritualis. Talaga akala mo, totoo. Pagkatapos, wala pa rin nangyayari. Okay. Ano ba? 9. Their service to God does not come in genuine and true spirit. Ang paglilingkod ay hindi totoo, pakunwari lang. Kaya lagi ko sinasabi dito sa church na ito, mas gusto ko pang kunti lang tayo, natutuo tayo. Kaysa napakarami natin, pagkatapos marami lahat, pakunwari. Hindi ganun. Live your life good inside the church, but live also your life outside that is good because you are living in the church and you are serving God. Ganun lang yun Makita ng mga tao. Maybe pwedeng i-bully tayo, pwede tayong alipustahin. Okay lang yun. Nakasulat naman sa Bible yan But still, don't compromise your Christianity because people around are looking up for some because they are searching and looking. Amen? Tuo tayo. Kahit na konti lang, okay na. Amen? Yan ang yung mga fireless altar. Okay? 10. Their motive of heart are self-centered and does not give glory to God. Maraming mga tao naglilingkod sa sarili lang. Gusto nila sila
Isang problema sa church na ito before eh. Kasi ang nagpipreach lagi, hindi nakaapag-aral ng kolehiyo. Ang daming mga membrong professional, daming mga membrong tapos. Tapos siyempre ito, ay magandang testimonyo kasi siya laging nakakuha niyan at siya lagi available. Dumating sa punto yung mga iba na inggit. Bakit naman pinapatayo ni pastor yung taong yan? Hindi naman engineer yan. Hindi naman teacher yan. Hindi naman ganito yan. Wala namang pinag-aralan yan. Bakit siya nagpipreach yan? Anin ko yung engineer. Sira-sira naman patuto. Anin mo yung teacher. Hindi naman behave. Ano niya ibig sabihin? Mas gusto ko pa yung walang masyadong talent na tao na simple lang mapagkapakumbaba at nagpapagamit sa Panginoon. Maraming na gustong maglingkod at gustong mag-leader. Pero tatandaan niyo po ito, hindi madali mag-leader. Bakit po? Pag nag-lead ka, it will require of all of you and your life. Hindi madali. Akala mo ba sa magturo ka lang dyan? At saka daigin mo, at saka ipakilala mong napakagaling mo pag magturo. Pero tanong buhay. Wala ding saysay pag walang buhay. Tama, hindi. Buhay muna bago pangaral. Amen ba? So, ganun yan. Okay? Their motive of heart are self-centered. Hey, tandaan niyo po, sa paglilingkod sa Diyos, it must be God-centered. It must be Christ-centered. It is not you that is the center. Hindi sentro ikaw, Diyos. Hindi sentro ako, Diyos. Yun ang ating una. Diyan tayo lahat tumitingin, looking unto Jesus. Amen, amen, amen. But my life as a leader should reflect that I am following Christ so that you can follow me. Yun ang prinsipyo eh. Amen? Yun ang turo ng Bible. Their love for God are half-hearted and only serve for their personal gain. Hello? Ang motibo lang nila, makinabang. Pakinig kayo, Maggie, sa gawain, bago ka makinabang, mag-sacrifice ka muna, bigay ka muna. That is the real thing eh. Give, and it shall be given unto you. Share lang. You will see, God will return it back mas maganda. Ako nga, mayroon ako na pumasok lang sa isip ko. I give. God give back to me. I give to people. God gave back to me. I give to brother so-and-so. God gave back to me. God, sister gave so-and-so. Sister give to the pastor. God will give it back to them. Ganun ang sistema. Bakit po? It is God who gave back. He used people. Amen? Ang sarap eh. Dahil tatandaan nyo mga kapatid ko yan. Okay. Their love for God are half-hearted. Kaya mahirap po. Yan. Pagan and only serve for the personal. Expert in deception and pretension. Kung ganyan ang relihiyon, kung ganyan tayo, what is the use? May relihiyon pa tayo. Wag na. Tama. Pero alam natin na nasa totoo tayo eh. Kaya may buhay tayong maayos. Next! It requires expensive rituals but empty returns. 27. Tingnan ang ginawa nila. Tingnan 27. Tingnan mo. Okay. Sabi na, and it came to pass at noon. Dumating na mula araw. Mula maga hanggang gabi. Tira sila ng tira. Sacrifice sila kung anong pinanggagawa nila. Nagkanda pawis pa. Pinagpunit na ng damit. Pagkatapos anong ginawa? Hanggang dumating na evening sacrifice. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, cry loud. Lakasan pa ninyo. For he is a God. Neither he is talking. Baka siya ay busy. Or pursuing. Or he is in the journey. Or baka nagkakwan siya. Nagtatravel siya. Pero he's sleeping. O baka mamaya natutulog. And must be awakened. Kinakailangan gisingin nyo. Sige ba? So, anong tinuturo niya? Tingnan nyo. It requires extensive rituals. Terrible ng kanilang ginawa, mga kapatid. Ang iba nga, nagsugat-sugat pa. Talagang nagpenitensya pa. Pero wala pa rin.
Because they think, pag mayroong expensive rituals, pag ako'y naglakad mula sa baba, papunta dito sa taas, sa magitan ng tuhod, totoo na. Pag ako ay pahid lang ng aking panyo, diyan, at tapos igaganyan ko dito yan, galing na ako. Rituals. Hello? Sa Baptist, walang rituals. Bible tayo, practice. Hindi rituals, practice. Bible. Bakit? Yun ang tama eh. Amen? Kaya Bible teaching tayo, nandoon kasi ang learning. Nandoon yung knowledge. Tulad siyang kwento. Siyang kwento ha. Totoo nangyari yan. May isang maliit na simbahan sa isang maliit na lugar. Sa Amerika nangyari po yan. Ngayon, ang simbahan na yan ay nagkaroon ng pressure. Alam mo bakit? Kaya may isang mayaman, gusto niya magtayo ng bar sa harap mismo ng simbahan. Hello? So sa madalit sabi, naitayo yung bar. Naitayo. Okay? Pinanalangin ng mga Kristiyano, hala na yan, kaya makakasira sa testimony, makakasira sa simbahan yan. Talagang pinanalangin. Alam mo, pagkayari ng bar, mga kapatid, nasunog. Nasunog. Nagalit yung may-ari. Kanyang hinabla ang simbahan. At pinapabayad niya. Pinapabayad niya yan. Ng ilang yung magkano dyan. Pinabayad niya ng ilang danyos yun. Pinabayad. So, nagplano si Baran, anong gagawin natin? Ang laking babayaran natin pag natalo tayo. Kaya gumawa ng kasulatan, nag-research. Yan, oh. 2 million pala, yan, 2 million ang ng may-ari ng bar. Okay? Judge said, ito sabi ng judge, I don't know how I am going to decide this case. Sabi niya, hindi ko alam paano ko desisyonan ng kasong ito. Bakit? But it appears, sabi niya, ito lang ang aking, sa pagbasa ko ng mga statement, ito lang ang aking statement ng church yun. It appears, sa paperwork na ginawa ng simbahan, sabi niya, that we have a bar owner who believes in the power of prayer, but have an entire church and its devotees that does not. Bakit po? Dininay ng simbahan na pinanalangin nila na maalis yung bar na yan. Sabi ng Diyos, mabihira. Dininay nila na pinanalangin nila na ang bar na yan hindi matuloy. Yan, pinanalangin nila, answered prayer, nasunog. Tapos ngayon, sa kaso, dininay nila. Ngayon, wala kaming kalaman dyan. Wala kaming kinalalaman. Nasunog yung bar na yan. Kaya sabi ng judge, hindi ko ako makadesisyon dito. Kasi dito sa statement, sa research ng mga membro, ang naintindihan ko lang dito ay ito. Ang owner naniniwala sa power of prayer. Pero yung mga membro at ang mga dibutado niya, hindi naniniwala sa prayer, power of prayer. Hello? Ganyan ba kaya tayo? Devoted tayo sa Diyos. Pero dadagin tayo sa panalangin at sa paniniwala ng mga unbeliever? Ako naman yata, nakakahiya naman yata. Amen? Ha? Ganyan yan eh. Oh. Kaya po mga kapatid, kinakailangan mabago ang mindset. Next. Okay? If your belief and experience in God is only mechanical, religiosity, and does not produce real change of heart, false yan. Maraming mga Kristiyano ganyan. Kontinto na makapunta sa simbahan, din nagbabago. Anong may papakita mo? Wala. Wala ka man lang bunga mula pa noon. Wala ka man lang nasira ng kaligtasan. Wala kang nadala sa church. Dapat titingnan nyo ito. Tingnan nyo po ito. Importante ito.
Kaganda-ganda ng buhay mo. Nakashare ka na ba ng kaligtasan mo? Ako naiinggit talaga ko sa mga iba na maraming nasasave sa kanila kasi marami sila nasira ng kaligtasan. Hindi nila pinapabayaan ang kanilang paglilingkod. Ako masasabi ko dito ito eh. Si Mrs. ko, concern niya. Kahit nagplantita si Mrs. ko, concern niya. Kahit sino mang tao na maka-acquainted niya. Kaya na-acquainted si Marisa, nasira ng kaligtasan. Si Marisa, na-acquainted. Sino sister? Si sister. Yan, nadala sa church, oh. Nabahagian. Alam ba ninyo, tuwang-tuwa ko eh. Last Monday, nandun kami. Tamang-tama, yung kanilang mga taga-deliver ng kwan, binilhan ng galing pang Batangas. Ilan yun? 5, 6. 5 katao. Sabi ko ulit. Sabi ko, hindi mo na alis kasi galing pa po sila ng kwan eh. Galing sila ng, saan yun? Doon malayo eh. Yung pinakadulo. Bulinaw, galing ng Bulinaw. Nagtinda ng mga plants doon. Tapos pauwi na. Punta mo ng Batangas. Sabi ni Brother Ule, wag muna kayong malis. Kape muna. Kape. Hindi pa kami nakapag-prayer. Prayer muna kami. Sabi ko, ganito gawin natin. Ang gagawin natin, kayong mga ladies, labas kayo. Tapos yung mga lalaki na yun, papuntahin dito. Siran ko ng kaligtasan. May natumanggap sa Panginoon ay, di may bunga na kayo, 5. 5 yun. 5 kaluluwa yun. Ang sabi ng Bible, kahit isa lang, nagdidiwang yung tao. Ang mga angel sa langit, pag isa, tumanggap sa Panginoon. 5 yun. Hindi sila nagdidiwang piyesta sa langit during the time. Bakit po? Nakasya ng kaligtasan. Ginamit naman ito sila. Alam niyo, kailangan ganun eh. Amen. Sabi ko nga, bantayan uli natin, ba? Pag mag-drop dyan sa inyo, titingnan natin. Baka may makasamang iba. Cornerin na naman natin. Sira na naman natin ng kaligtasan. Bakit yun ang pinaka-goal eh? Nakaka-enjoy wala eh. Sa isang bahay lang na na-open, pagkatapos itong nangaligtas, itong mga tumanggap, alam niyo po, yan ang investment sa langit, yan yung eternity. Hindi mo madala ang yaman mo, pero ang kaluluwa ng tao madala sa langit. Dahil sa iyo, ikaw ginamit ni God. Bunga yan, ang bunga ng Kristiyano. Anong gagawin mo? Tamimi ka? Hoy, malapit na dumating ang Panginoon. Second coming na. Hello? Ang end times prophecies nandiyan na. Napupulpil na. Pag wala pa kayong ginagawa, sige. May dating sa langit, 0 ka. Amen? It demands gruesome sacrifice but no gain. Biro mo, ang dami mong tinabaho, dami mong sinakripisyo, pagkatapos wala man lang eternal gain. Sayang. Sayang talaga, sayang. Amen? Ano ba? Okay? If your belief and experience in God is only mechanical, religiosity, wala. Okay? Hindi nagbago sa buhay mo, wala. Okay? 14, it demands gruesome sacrifice, but no gain. 27, nakuha na ba natin yan? Nabasa natin, hindi pa. Basahin natin nga, 27, 28, 29. Basa, kayo naman magbasa. Go! Gano? Pambihira, nagbuhos ng dugo. Next! Wala. Kahit gaano pa katindi ang mga sakripisyo, wala. Answer si God. Kasi mali namang God ang tinatawagan. Kaya yun ang sinasabi. Fireless altar. The bloody sacrifice of the prophets of Baal was nonsense. Walang saysay. I don't know and I don't care if they are sincere or not. Pwede kang maging sincere sa relihiyon mo. But you can be sincerely wrong. Wrong pa rin eh. Ako, ayaw ko na ako'y lahat ng aking pinundar, lahat ng aking pagpupunyagi, mawawalang saysay. Hindi. Gusto ko counted sa langit.
And the only way to do that is to be in the right place, to be in the right track, to be in the right beliefs and the right, working para ang lahat ng ating gagawin counted for eternity. Amen? Yun ang sistema, mga kapatid ko. Amen? Nonsense lahat eh. Kahit na gaano ka sincere sa'yo, mas maganda na sincere na tama. Amen? Lahat na yan will just be useless. Gusto mo ba, paglilingkod mo sa Panginoon, walang saysay? Wag na. Alam na natin kasi nakita natin sa salita ng Diyos eh. Okay? Next. As I close, tingnan nyo ito. People trade in their physical health, safety, and even their own lives for the acceptance of their own people. Ano yan? Yan o. Kaya gusto ng sense of belonging. Saan kinukuha? Brotherhood, fraternities, gangs. Okay? Ano pa? Kilusan. At kung ano-ano. Panglupa lang yan eh. Amen? Walang saysay. Okay? People serving and dying in a wrong cause. Wrong war. Wrong God. Which are called extremism. Extreme. Terrorism and communism. Karamihan ganyan eh. All are earthly cause without eternal meaning. Are we serving in this fireless altar or we are in the flaming altar? Tama bang paglilingkod natin? Nakita ba natin sa salita ng Diyos? Di pagyamanin natin. Huwag nating pabayaan. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Bow your head, close your eyes. Tingnan ninyo. Hindi ko alam kung gaano pa tayo katagal bigyan ng God ng chance. Hindi ko alam kung gaano pa tayo katagal nandito sa lupa. Mamaya mag-rapture na. Dalhin na tayo sa Diyos sa langit. Tapos na ang paglilingkod. Pero habang may panahon pa, tingnan ninyo, don't waste your time fighting for a wrong cause. Fighting for just an earthly cause. Nakita ninyo na ang paglilingkod natin tama, approve sa salita ng Diyos, approve sa Panginoon, maglingkod tayo ng matapat, maayos. We have that privilege there. We are saved. We are God's children. Gawin natin ang marapat. Gawin natin ang pinaka-the best. Enjoyin natin paglilingkod natin. Enjoyin natin ang fellowship natin. Enjoyin natin ang pagsasamba natin. Enjoyin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya nilagay ng Diyos dito. Do you enjoy your service? Is it laid and placed in the altar of fire? O ang paglilingkod mo lahat fireless and useless? I'll give you a chance to come dito sa altar. Kausapin niyo ang Panginoon. Come on. Don't waste your time in an earthly cause without eternal value. Huwag niyong ilaan at ilagay ang mga buhay niyo sa walang saysay na paglilingkod. Pahalagahan natin po. Pahalagahan natin ang ating pagbibigay. Pahalagahan natin ang panalangin. Kasi counted yan eh. Pahalagahan natin ang ating pagsasamba. Pahalagahan natin lahat ng mga trabaho natin as believers. Pahalagahan yung mga business nyo. Pahalagahan nyo ang inyong mga employment. Pahalagahan nyo ang inyong pamilya. Bakit po? Yan lahat. Hangad ng Diyos ng ating buhay ay maging sentro sa Kanya at sa Kanya lang. At alam pag nagawa natin yan, tayo na ang maybe hindi pinakamayaman sa buong mundo, pero pinaka-contentong tao, pinaka-panatag na tao, pinaka-mapayapang tao, kasi may kaligtasan tayo, may Panginoon tayo. Nakasangga natin, katuwang natin, at kasama natin sa lahat ng ating mga nais, gawin at pangarap. Mga kabataan, huwag niyong sayangin ang inyong buhay. Nasigad hindi sentro. Aanin mo yung pagyaman ng buhay mo. Aanin mo ang pagunlad ng buhay mo na ang paglilingkod mo ay hindi naman enough for God. Hindi ba? Lilipas din kami, mga minamahal ko.
Lilipas din itong mga senior natin. Yung aming isang lola, isang senior, kinuha ni God. We do not regret. In fact, grateful kami na mayroon kaming legacy na another tao na naglilingkod sa Panginoon, hindi missing in action, but doing the impossible mission. Yun ang life that is worth living eh. Hindi na sayang sa mundo. Nagamit sa gawain ng Diyos. Nagamit ka sa paglilingkod. Naging blessing ka sa iba. Yan yung pinaka-purpose ng life. Sana ang iyong lahat ng kakayahan, ang iyong lahat ng ginagawa, lagi sentro si God. Matutuwa si God. Naniwala kayo. At walang humpay ang pagpapala ni God. Yan titigil ang pagpapala sa iyo. As I preach sa mga nakaraan, na God's good success is non-stop success. It is non-stop blessing. Just do what is right in the sight of the Lord. Don't live in sin. Don't practice a life that is against God's will. Makikita niyo ang buhay niyo, hindi mananatiling ganun lang. Ano mang mga concerns niyo, ano mang mga bigat, ano mang dalahin, dalhin niyo sa Panginoon. Kayang dalhin ng Panginoon yan. Kayang i-release sa iyo ng God. Ikikerry niya at walang magagawa. Siya ang kikilos in your behalf. Amang banal na kilang Diyos. Thank you, Lord. Thank you for the safety. Thank you for the good health. Thank you, Lord, for the provision. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, Lord, for your preservation. Preservation ginawa niyo sa buhay ko, sa pamilya ko, sa lahat ng membro sa simbahan, sa lahat ng mga mananampalatayang nandito. Lord, continually we pray. Nasa dako pa roon ang aming buhay, punong-puno ng maningning na pag-asa. Punong-puno ng greater expectation dahil kayo, Panginoon, ay nauuna para kami ay magabayan at ang buhay namin ay may direksyon lagi. Pag kayo po ang aming titingnan lagi, ang buhay namin ay kailanman hindi mabibigo sa nais ninyo. Basahin ninyo kami, pagpalain ninyo ang bawat isa. Salamat sa oras, salamat sa panahon. Let it be na ang lahat ng aming ginawa ngayon, singing man, talent man, coming to church man, giving man, let it be our deposit in the bank of heaven. Bless all of us. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen.